IT12 and one IT13. So for our video lecture for today, we'll be taught how to do nested loops. So basically, pag sinabing nested loops, ganito yung mangyayari, makakabuo kayo ng text graphics. So ganito example niya. Kunwari, nagpa-enter ako ng number sa ating sample output. Kunwari, nilagay ko ay 5. So sa ating example, magkakabuo kayo ng text graphics na square na 5 by 5 yung dimension. So ganito. So ganito yung final output niya. Pag ito yung tinype ko. Pag tinype ko naman ay 4. So for obvious reasons, magiging ano siya, 4 by 4. So may bawas na ganyan. And so on and so forth. So lilinawin ko po, hindi lang po ito ang magagawa or ito yung mapoproduce nung ating output. Marami pa po. So ito lang yung ibibigay ko example. Okay, so we will start with creating a program. So lilinawin ko po ang ating variables dito ay 3 kasi isa para sa column, isa para sa row, at saka isa para dun sa number na ilalagay ninyo or input nyo para siya magsiset ng dimension. So we will call it int A, I, at saka J. So ang mangyayari dyan, kunwari ganito. So magpapa-input tayo through output. Sorry, mali lang. So since we are using integers, we will be using as well %d. So ayan. Tapos ang mangyayari po, magagawa kayo ng nested for loop. So ibig sabihin meron tayong loop sa loob ng loop, kapareho po ito ng ating conditional statements before. So I equals 1, I is less than or equal to A, tapos I plus plus. Tapos ang mangyayari po, open parenthesis tayo, tapos gawa tayo ng for loop. J equals 1 naman for dun sa column. J is less than or equal to A and J plus plus. Tapos meron yan ulit open close parenthesis sa loob. Ang nakalagay po dun sa loob ay yung asterisk lang na walang space. Ayan. Tapos andito naman po sa labas ng second nested loop ninyo or sa inner nested loop ninyo yung output statement para doon sa next line. Kasi ang mangyayari, once natapos na po yung pagbilang natin dun sa inner loop or dun sa column ng kung ilang number ang ilagay, tsaka siya mag-output dito. Tapos tsaka siya uulit ng ikot. Tapos lagyan ko lang ng terminating statement. Ayan ha. So let's try kung tama po itong ginagawa natin. So bibigay ako ng number 5. So we will try ha. So pansin nyo, nakabuo tayo ng 5 by 5 na text graphics. So kung nari gagawin kong 10. Nakabuo ako ng 10 by 10 na text graphics. So note guys ha, hindi lang po ito ang text graphics na pwedeng mabuo using nested loops. Marami pa po. Pero ito lang po yung aking example kasi ito yung pinaka best example. So yung IT11 po, mag-abang po ng ipapagawa ko mamayang gabi. IT12 and IT13 naman po sa Saturday. So this will be posted ASAP dun sa aking channel tsaka dun sa inyong portal sa Iguro. So please make sure na mapanood po ito bago kayo gumawa. Okay po, so hopefully po next week sa ating exam, pasado po tayo lahat. So I'm looking forward to seeing all of you next semester. Thank you.